May mga nilalang na hindi mo kailanman makikita sa salamin. Hindi sila nagiiwan ng anino. At higit sa lahat, kamukha mo sila. Ang salitang doppelganger ay mula sa wikang Aleman na ang ibig sabihin ay double walker. Sa mundo ng supernatural, ito ang multong kapareho mo ng mukha, kilos at boses, ang tinatawag na shadow self. Ayon sa paniniwala, ang doppelganger ay laging nasa likod ng tao, hindi nakikita at hindi kailanman nasasalamin. Masamang pangitain ang makita mo ang sarili mong doppelganger. Karaniwan, hindi sila nagpapakita sa mga kaibigan o kamag-anak dahil nagdudulot ito ng matinding kalituhan. Karaniwan lang, pero hindi palagi. Ang babaeng hindi naniniwala. Si Anita Rodriguez, hindi niya tunay na pangalan, ay dating isang matinding skeptic. Lumaki siya sa Balete Drive sa New Manila, isang lugar na kilala sa mga multo at urban legend. Ngunit kahit bata pa siya, wala siyang pakialam sa mga kwento ng white lady at kung ano-ano pang kababalaghan. Para sa kanya, sayang lang ang oras ang mga ganitong usapan. Ngayon, nasa edad 20, isa na siyang successful graphic artist at mas lalong wala siyang panahong maniwala sa multo, kahit pa sa multong sinasabing kamukha niya mismo. Ang tawag na hindi niya sinagot. Sa isang family gathering sa big house sa West Triangle, lumapit siya ng pinsan niyang si Jessica. "Ani, dinala mo ba?" tanong nito. Naguluhan siya. "Ha? Ano?" Ipinaliwanag ni Jessica na tinawagan daw siya kahapon bandang tanghali. Galit pa raw siya noon dahil naistorbo sa ginagawa, nagluluto raw ng carbonara. Namlamig si Anita. "Jess, walang tao sa bahay kahapon. Nasa Cebu ang parents ko, nakalibang kasambahay. Sa bahay ni Tony ako natulog kagabi." Natahimik si Jessica. Hindi na siya nakapagsalita. Ang ice cream na hindi niya kinain. Sa isa pang party, kasama niya ang best friend niyang si Tony. Habang nasa buffet si Tony, may tumapik sa balikat niya. "Pahingi," sabi ni Anita, nangangapa habang sinusubuan ng ube ice cream. "Uy, sarap! Favorite ko to!" Maya-maya, bumalik si Anita. Iba na ang suot. Ngulit ilang minuto lang ang lumipas, bumalik ulit si Anita, suot ang unang damit. "Ano ka ba? Inubos mo na yung ice cream ko kanina," sigaw ni Tony. Nagulat si Anita. "Ano? Kakadating ko lang dito. At saka ayoko ng ube." Nanginig si Tony. "Kung hindi ikaw, sino ang kumain ng ice cream ko?" Ang huling patunay. Bandang 4:00 ng madaling araw, pauwi si Anita kasama sina Eliza at Jessica. Lasing pero gising ang diwa. Tahimik silang pumasok sa bakuran. Nang bubuksan na sana ang pinto, bigla itong bumukas mag-isa. Akala nila ay ang kasambahay. Ngulit si Eliza. Napatigil, nanigars, namutla. Itinuro niya ang pinto bago mawalan ng malay. Nang gumising siya sa sala, iniiyak at naninginig, sinabi niya ang nakita. Pagbukas ng pinto, "Ikaw ang nakita ko, Anita. Nakatingin sa akin. Nakangiti." Hindi na muling tumira mag-isa si Anita sa bahay na yon. Hindi na rin siya tumawa sa mga kwento ng multo dahil minsan sa dilim, may ibang ikaw na gumagalaw at mas kilala ka niya kaysa sa sarili mo.
may taong nagsabi sa'yo na nakita ka niya, pero alam mong wala ka roon? Sigurado ka bang ikaw talaga yon? Kung may pakiramdam kang may nanonood sa'yo habang pinapakinggan mo ito, baka hindi lang imahinasyon ang dahilan. Mag-comment sa ibaba mga habitwin at ibahagi ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento na hango sa totoong pangyayari. Maraming salamat!